Magandang hapon mga kapuso, episode 3 na tayo ng Stolen Life araw ng Miyerkules. Sabi ni Para, naku, hingan lang ako ng pera nito, makaalis na nga. Tinakbuhan niya yung dalawa, sina Joyce saka si Lucy. Sabi nila, naku po, tinakbuhan na nga tayo, hoy, bumalik ka rito, bumalik ka dito. Ngayon, naisipan ni Lucy na kunin yung cellphone niya at kinunan niya ito ng litrato. Okay, magaling, matalino. Ngayon, sakto, sabi ni Joyce, nakunan mo ba ng litrato? Oo, nakunan ko. Samantala, bumalik na nga ng opisina tong si Para at siya palang ang sekretary ni Darius. Ngayon sabi naman nung isang staff, naku Miss Para, buti bumalik ka na sa opisina. Kanina ka pa hinahanap ni Sir Darius, mainit ang ulo, kanina pa. Alam mo, malapit na talaga ako mawalan ng trabaho kasi ayoko talaga magkaroon ng boss na sobrang init ng ulo, lagi na lang galit. Sabi naman ni Para, naku ngayon lang yan kasi broken hearted. Sabi nung staff na babae, dapat kasi mag-move on na siya. Naku, makakapag-move on din yan kapag sa oras na nakapag-trip na kami sa Cebu for 2 weeks. At for sure, pagbalik namin dito sa Manila, girlfriend niya na ako. Lalo na ngayon, malapit na kami maging mag-on, diba? So yun na nga, bumalik na nga si Darius. Saan ka ba nang galing Para? Kanina pa ako naghihintay. Nalit tuloy yung meeting ko doon sa isang site natin sa Antipolo at kinakailangan ko nang pumunta. Sabi pasensya na. O ito na. Ito na yung susi, Darius. Sabi ni Darius, Sir Darius. Okay, sige, Sir Darius. Diba? So, kinakailangan ko nang umalis, diba? Ikaw na ang bahala dito. Binigyan niya ng paalala si Para. Samantala si Para parang baliwala lang, no? Ginagawa niya ng easy and lahat ng trabaho. Ngayon, ito namang sina Joyce saka si Lucy. Nandito na nga sa Rigors building. At kinakailangan daw mag-retouch. Sabi naman ni Lucy, ba't kinakailangan ko pa yan? May ibig na nga tayo doon sa pwesto natin, di ba? Kaya kailangan natin makipag-meet. Ilang gagawin natin? May kipag-meeting lang tayo. Sabi naman ni Joyce, kailangan, baka dito mo na makita yung soulmate mo. Ayan tayo sa soulmate Hindi naman yan ang priority ko O tara na, baba na tayo. Nakita nila yung van, sabi niya, teka, bro, di ba parang ito yung sasakyan na nakabangga sa atin O ito check ko O di ba ito yung litrato nga bro, nakpo, ito na nga ba sinasabi ko, ito na nga. Wait maghintay ka. O bro, ba't saan ka pupunta? Joyce, eto, gaganti lang naman tayo. Uy, ano ka ba? Merong CCTV, kitang kita ka. Kaysa naman wala tayong gawin, babawin tayo. O ito, pinagisa ng mga lupa. Loko-loko talaga ito nakakatawa tong parting to So sabi naman ni Joyce, bro, hindi ako papayag na hindi ka makaganti kundi hindi tayo alis dito. Sige na, gumanti ka na, paisa lang. Sabi naman ni Lucy, sige na, gaganti ako. Yung dinumihan na nila yung sasakyan ni Darius. Samantalang si Darius pupunta na nga sa may parking lot para sumakay na nga ng sasakyan niya. Sabi ni Darius, hoy mga miss, ano bang ginagawa niyo? Ba't niyo dinudumihan ng sasakyan ko? Nung paghawak sa may bandang pulso ni Lucy, nagkaroon ng spark na kuryente sila. Nahinto silang dalawa. Kaya naman sabi ni Joyce, aba, paano kayo na kuryente? Anong nangyari sa inyo? Ba't kayo nahinto? Sabi naman ni Darius, ano bang ginagawa niyo? Hindi ko kayo kilala. Ano bang atraso ko sa inyo? Ang bilis mo makalimot. Ikaw lang naman ang nakabangga ng sasakyan namin. O ito, papakita ko sa'yo. Yan yung pick-up truck na binangga mo kanina doon sa may mall, sa may parking lot. Nakalimutan mo na. O ito, dapat sa'yo. Yan, pinahiran din niya ng lupa si Darius. Teka lang, ayoko makipag-away sa inyo, okay? Aalis na ako, may importante akong meeting na pupuntahan, sabi naman ni Lucy. So tatakasan mo na naman kami. Hindi ko kayo tinatakasan, okay? Ayusin natin to. Pag-usapan na lang natin to susunod. Ayoko lang talaga makapag-away sa inyo, sabi ni Darius. Kasi hindi ko naman kayo kilala. Tapos naalala niya, si Para, nabanggit niya Para, sabi naman ni Lucy, nasabi mo? Wala. Kasi naalala kasi ni Darius na ginamit ni Para yung sasakyan niya. So alam niya na si Para na may kagawa nito. Tapos ang ginawa ni Darius, ito ang calling card ko. Ayan, tawagan niyo ako dyan o kaya puntahan niyo yung opisina ko. Sige na, alis na ako. So inawat nila, sabi naman ni Lucy, so wala nang yon, ganun na lang, kahit sorry, wala man lang, hindi ka man lang mag-sorry sa amin. Tapos nang pag-alis si Darius, tinignan ni Joyce yung calling card, sabi niya, aba, mukha namang napakayabang, mukhang big time
Diyos ko po bro, Rigor Builders, siya yung CEO and chairman, siya yung ikakamit up natin ngayong araw. Naku po, CEO and COO. Naku, yari na, sabi niya, nagulat sila. Alas 3 siya pala yung ikakamit up nila, no? Nagka-problema na, at hindi rin naman nila nagustuhan ugali ni Darius kasi nga hindi naging maganda ang una nilang pagtatagpo, di ba? Nag-away agad. Samantala, pinuntahan na nga ni Lucy sa ni Joyce yung opisina nga ni Rigor, di ba? Samantala, habang nasa biyahe nga tong si Darius, tinawagan niya tong si para tanungin kung si Para ba talaga nakabangga nung sasakyan sa may parking lot ng mall. Sabi naman ni Para, bakit? Sige na Para, wag ka na magsinungaling, alam kong ikaw may gawa nun. Alam ba, sinugod ako nung dalawang babae sa may parking lot kanina at nagre-reklamo, galit na galit, binunggo daw sila ang sasakyan ko. Alam ko naman ikaw may gamit nun. Saka siya nga pala, ano ba kasing ginagawa mo sa mall, oras ng trabaho, diba? Sabi naman ni Para, nako, hayaan mo na, mga baliw lang nun. Kung maintindihin, kumukuha lang sila ng pera, gusto na lang nila makahot-hot, no? Kaya wag mo nang atupagin na nagsinungaling siya, diba? Tinatanggi niya na siya daw ang nakabangga. Pero sinasabi talaga ni Darius, binalaan niya nga si Para na wag nang gagawa nga ng kalokohan. So pinapunta raw niya yung dalawang babae sa opisina niya at asikasuhin niya. Bigyan niya ng pera para sa damages nung sasakyan. Samantala, eto na nga, dumako na tayo dito. Pagpasok nga nila sa loob ng opisina, nagre-reklamo nga tong si Lucy. Sabi naman ni Joyce, nako, kinakailangan daw maging positive dahil nga baka nga matagpuan nga yan yung kanyang soulmate. Diba, baka mali niya, baka soulmate niya si Darius. Sabi naman ni Lucy, soulmate baka mo, hindi nga naging maganda ang pagkikita namin, magkaaway nga kami, napakapangat ng pag-uugali niya. Saka pupunta ako doon para humingi na ng hustisya nga sa pagkakabangga sa atin, at ititigil ko na paputol ko na yung business proposal ko sa kanila. Yun, ito na. So sabi naman ni Para, dahil sa babae niyan, pinagalitan tuloy ako ni Darius. Gusto lang nila makakapot ng pera. So narinig siya ni Lucy. Sabi ni Lucy, ano sabi mo? Pututan ka namin ng pera? Ako ba pinaparinggan mo? Nakita ni Lucy yung kwintas. Yun. Naalala niya, nag-flashback sa kanya nung bata pa siya na ibinigay sa kanya yun ng Tito Ernesto niya na galing mismo sa nanay niya. Yan diba? So nabanggit niya Para, nakilala niya na, diba? Sabi niya Para, sabi naman ni Para, no, at buhay ka pa pala, sabi niya. Sabi naman ni Lucy, at hindi ka pa pala nagbabago, makalipas ng 10 taon ganyan ka pa rin. Nagkaharap ang magmortal na magkaaway na magpinsan, diba? So ikaw pala yung nagmamay-ari ng ng lumang pick-up truck na napakapangit, sabi ni Para, no. Oo, ako yun. So sabi niya, ano ba kailangan mo? Kailangan mo ng pera? Sabi naman ni Lucy, hindi ako nagpapabayad, hindi ko kailangan yan, sabi niya. At hanggang pinaalis na nga sila ni Para, no. Ngayon, ang pagtalikod nga ni Lucy, nanumbalik sa kanya yung mga araw na minamaltrato siya. Kasi nga sinisisi pa rin siya ni Para na kundi dahil nga kay Lucy buhay pa sana ang tatay niya. So sabi naman ni Lucy, no, wala akong kasalanan, wala akong ginagawa sa inyo. Kaya sabi naman ni Para, pues lumayas ka na dito, baka mahawaan pa kami ng kamalasan mo at malasin pa ang negosyo namin. Dahil ikaw salot ka, malas ka. Sinabi niya, sabi naman ni Joyce, grabe naman kayo, miss. Sabi, grabe naman kayo sa kaibigan ko. Ngayon, nung pagtalikod nga ni Lucy, naalala niya, nanumbalik sa kanya yung mga sakit, yung pagmamaltrato sa kanyang dalawa ng mag-ina. Kaya nung pagbalik ni Lucy, pagharap niya kay Para, inagaw niya yung kwintas. Sabi niya, akin na tong kwintas ko, akin naman talaga to eh. Nagkagulo sila sa loob ng opisina nga ni Darius. Nagkasaburutan sila sa pagkakataon. Ito, grabe ng mga kapuso, no? 3rd day pa lang, grabe intense na ang eksena. Ang bibigat na ng mga tagpo. Naalala niya, dahil kumbaga nag-flashback sa kanya yung mga hinanakit, kaya nagalit talaga si Lucy. Hindi niya nakontrol ang sarili niya, kaya nagkagulo, diba? Hanggang sa pinatawag nga yung gwardiya at pinalabas na nga itong sina Joyce saka si Lucy, dahil nga nagkakagulo nga sa loob ng opisina. Yun, away talaga sila dito. Pero sa kasamang palad,
hindi nga naagaw ni Lucy yung yung kwintas, 'di ba? Dahil nga napunta pa rin ito kay Para.